Yan na po natin ang napakasipag, hindi to nasa opisina lamang. Oo. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga po, Chairman. Good morning Magandang po. umaga po, Ma'am Isa at Ma'am Nifa at sa mga kababayan natin, magandang araw ng linggo po. Opo, Chairman, makikibalita po kami dahil alam po namin napaka-busy po ninyo at nag-iikot ho kayo sa mga election na checkpoints, no? Kamusta po yung inyong monitoring sa unang araw ng election period? Tama po kayo, Ma'am Isa. Una, ngayong araw na to, ang pagsisimula na ng ating election period. Ito po ay 120 days before the election. At ito po itatagal 30 araw pagkatapos din ng halalan o hanggang June 12. At ito pong pagsisimula na ito ng election period ay hudyat din ng pagkakaroon ng kapangyarihan ng Commission na Election upang magkaroon ng jurisdiction sa buong Pilipinas upang panatilihin natin na maayos at malinis, tahimik ang ating pong bansa, lalo na paghahanda para sa halalan. At the same time po, na base po sa sinabi kanina ng ating pong Chief PNP General Marbil, meron po tayong mahigit 1,200 na checkpoints na nilagay po sa buong bansa upang masigurado na magiging mapayapa po ang ating bansa patungo nga po sa ating halalan. At again, nung nakaraang araw po, Ma'am Ninfa at Ma'am Isa, tayo po ay naglabas na rin ng categorization ng mga areas of concern dito sa ating bansa. Meron po tayong 38 na areas under red categories. Red categories, ano pong ibig sabihin nito, Chairman? Alam niyo po, gusto ko lang sabihin sa lahat na pagka po sinabi ating red category, yellow, orange o kaya green, ito po directed more sa COMELEC, hindi po ito directed sa mga kababayan natin upang sila ay mag-alala o kaya naman yung mga mamumuhunan ay magdadalawang isip. Yes. Ito po ay sinasabi natin directed sa atin upang mas magpaitingin namin ang ating monitoring, yun naman pong PNP, mas magkaroon po ng prepositioning ng mga puwersa nila, ng mga tropa upang kahit paano, kung sakali mo magkakaroon ng problema, meron kaagad tayo na magagamit ng mga tauhan. At yan po naman mga naka-red category, halimbawa po Ma'am Nifa at Ma'am Isa, ay hindi po yan permanente. May posibilidad nasa red category ka, pero pwede naman biglang naging green. Dati-dati kasi meron mga karasan natin ng mga nakakarang halalan, Apo. o kaya most recently, kaya kayo nalagay sa red, pero pagkapapalapit ng halalan, biglang nawala, magiging green naman po. Yung iba namang green, abay biglang nagkaroon ng karasan, ayan, pwede po magkaroon, maging red category naman. Dito po sa Metro Manila, Chairperson Garcia, ano ho yung mga nasa red category? Wala po tayong red category area po dito sa Metro Manila. Ang 38 na red category areas po, more or less, na andyan sa Bangsamoro at siyempre sa Region 9. Meron po dyan sa bandang area ng Sulu, ilang municipality. So dito po sa Metro Manila, green po lahat ang Metro Manila. Bagamat again, alam natin, meron mga lugar dito na medyo maiinit yung labanan at medyo hindi ini-expect ng mga tatakbo. At yun, alam natin medyo kakaiba ang magiging labanang ito ngayong darating na 2025. Chairman, paano po pinili yung mga lugar na nilagyan ng checkpoint? Ang Philippine National Police po ang binigyan natin ng diskresyon upang piliin yung paglalagay ng mismo ng checkpoint. Basta ba dapat ang checkpoint ilalagay doon sa hindi madilim na lugar? Dapat medyo maliwanag naman. At saka yung medyo kitang-kita ng mga kababayan kagad natin, yung mga pangalan ng mga nag-checkpoint. So again, hindi po namin pinapakialaman yung medyo operational matter na yan, sa kanila po yan. Pero syempre lahat po ng checkpoint sa buong bansa ay under the control and supervision of the Commission on Elections, and therefore kaya sinisigurado natin na re-respetuhin ang lahat ng karapatan ng mga mamamayan na maaaring dumaan sa mga checkpoint na ito. Opo, at police lang po ang nakadeploy sa checkpoint, sir? Wala pong sundalo? Meron pong areas na dahil nga sa coordination ng sundalo at ng Philippine National Police, ng AFP at PNP, kasama na rin po ang Philippine Coast Guard dahil siyempre meron silang mga daladala kalimitang aso at minsan po yung Bureau of Fire Protection sumasama na rin upang maging maayos po yung ating mga checkpoint. Pero generally po, halos lahat ng checkpoint sa buong bansa ay Philippine National Police personnel. Apo. Kailan lang po papasok ang mga sundalo? Kailan po sila kakailanganin? Tatandaan po ng lahat, ang sundalo natin is more on for external defense. Apo. Pag domestic defense po yan, ay Philippine National Police. So, hanggat maaari, walang papasok na AFP sapagkat tayo natin sabihin na para merong foreign agents dito na minamatsagan o minomonitor. Although sinabi po ng ating AFP Chief of Staff na siyempre minomonitor nilang ilang foreign agent na maaaring naandyan, tumakbo
o maaaring sumusuporta sa pagtakbo ng isang kandidato upang maiwasan daw po yung nangyari sa may bandang area ng Tarlac. Aha. Ayun, opo. At saka, Chairman, sa inyo na nga po manggaling, para saan po yung checkpoint? Baka din po kasi matakot o maalarma yung ating Kaya mga nga, kababayan. hala, ba't may checkpoint dito? Pag nakakita ko, may checkpoint, anong meron? Iiwas tuloy sila doon. Apo, Ma'am Isa, sa ating po mga kababayan, ginagarantiya po ng inyong Commission on Elections at ang buong pamunuan ng AFP at PNP, yung checkpoint po, yung mga checkpoints po ay para sa inyo yan, para sa ating pong katahimikan. Upang kahit paano man yung mga masasamang elemento, kahit paano magdadalawang isip kung sila ay magsasagawa ng mga karahasan sa ating pong bansa. Number 2 po, kung medyo may konti po tayong pagka-delay sa ating pagbabiyahe, ipagpaubayan nyo na po yun dahil siyempre naman para naman po sa inyo lahat yan. Kung wala naman po tayong ginagawang masama, bakit naman po tayo matatakot na tumigil sa isang checkpoint? Plain view doctrine lang po ang ipapatupad dyan. Ang ibig sabihin, hindi pa pwede magpabukas ng kahit na ano kung wala kayong consent. At the same time, hindi kayo pwedeng pababain sa mga sasakyan po ninyo. Plain view lang. Limitado lang po ang ating PNP at yung mga AFP personnel sa kung ano ang nakikita ng kanilang mga mata. Apo. Ayun, kako po kanina, pag halimbawa, bukas yung compartment mo, careless, o bigla Tas may napapreno, nakita pala. nabuksan, Oo. may nasilip na mukhang baril, that's the time po na Pwede pwedeng i-check. mag-search at pababain yung Opo, kaya naman po, Ma'am Isa, Ma'am Nifa, biglang nagbigay siya ng consent. Sumang-ayon siya na pwede at okay. Ay, siyempre po, pagka ganyan, siya ang nag-waive ng kanyang constitutional right ng privacy. Apo. Comelec Chairman, para mas malinaw lang po at maunawaan ng ating mga kababayan kasi 'di ba magkaiba yung election period sa campaign period. Sa election period po, ano yung mga uubra pang gawin ng mga kandidato at pagpasok po ng campaign period, ano yung mga hindi na nila Yun. dapat gawin? Maraming salamat po sa katanungan yan. Again, inuulit ko. Sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Teñera versus Comelec, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Kaya po walang premature campaigning. Yun ang kadahilanan kung bakit ngayon pa lamang, ganito kaaga nakikita natin yung pagkalalaki naman talaga sa mga kalsada natin. Hi, hello, goodbye. Yung mga pictures nila, yung mga pagmumukha nila nasa kalsada natin. At the same time, nakikita natin sa radyo, TV, dyaryo, wala pa pong violation yan sapagkat hindi pa raw po sila kandidato. Kahit pumasok na po ngayong araw na ito, yung election period, hindi pa rin po sila kandidato. Magiging kandidato lang po sila sa February 11 sa national position at sa March 28 sa local position. Ibig sabihin, wala pa po silang nilalabag sa kasalukuyan at ang batas patungkol sa pangangampanya ay magsisimula pa lang sa nabanggit kong mga date, mga panahon at therefore, pasensya po, baka kasi akalain na Ma'am Nifa at Ma'am Isa na porket election period dapat ipatanggal na ng COMELEC yung pagkalalaking tarpaulins at pagkalalaki nilang mga materials, hindi pa po namin pwedeng gawin yon. Kasi yun nga po, kasi nagbabasa ako ng X or dating Twitter. Kasi may nabanggit nga po kayo na nakikiusap kayo sa mga kandidato na magkusa na natanggalin. Pero ang puna naman ng netizens, ba't hindi kayo ang gumawa ng action COMELEC? Oo. Opo, kaya po nagpapasalamat tayo halimbawa sa LGU tulad ng Quezon City. Sila po ay nagsimulang magtanggal dahil yun naman po ay mga pinagbabawal ng kanila pong city ordinance. So, kung may mga ordinance sa mga LGU, wala namang makakapigil na sila mismo ang magtanggal. Ganong limitado pa nga lang po ang aming jurisdiction at kapangyarihan. Again, sila ay aspirants pa lamang sa kasalukuyan, hindi pa formal na kandidato. Ayun. So, ibig sabihin din po yung mga political ads na rin naririnig din natin. Oo, hindi sa pa yan TV. kasama sa... COMELEC Chairman. There's TV yan radyo. dami. Oo, so hindi pa yan kasama Opo, doon sa computation. Sabi nga po natin, Ma'am Isa, Ma'am Nifa, medyo hinay-hinay naman sa mga kandidato. Tama po yan, pinapayagan, inaalaw. Pero alam niyo po, hindi lahat ng mga botante natin ay nagigiliw o nagugustuhan yung mga gawin natin at asal. So, alam niyo, ang bandang huli, ang matatandaan niya ng mga botante, mas maganda siguro, di ba? Mahaba naman yung 70 araw sa isang national campaign at 45 araw sa local campaign. Hindi ba mas maganda na medyo huwag muna tayong basta-basta kaagad na namamaliitin natin yung kaalaman at maturity ng ating mga kababayan. Opo. And then, Chairman, sabi nyo nga po, February 11 yung umpisa ng campaign period sa national positions. So, hanggang February 10, pwede pang sumama ang mga politiko sa bigayan ng AIX at ng ayuda AKAP, po. ayuda ng DSWD? Ay, ito po, ang isa parang mas maganda po na itanong yan. Opo. Naku, maraming salamat. Yung pong prohibition sa social services, yung public works,
na tinatawag ay magsisimula ayon sa Omnibus Election Code 45 araw bago mag-eleksyon. Yan po ay sa March 28. Nangangahulugan pala na dahil nga medyo luma na yung batas natin na yan, nangangahulugan pala na nagkakampanya na sa national position, tapos sa local position, palang magsisimula yung pagbabawal sa social services na binigyan nga natin ng exemption, although meron tayong pinatupad o papatupad na napaka-strict na kondisyon bago ito maipatupad yung mga pamimigay ng mga ayuda. Mike Mock, partner. Dapat pala yun i-remedy sa batas, ano sir? Kasi parang ang labo nun. Di ba, Chairman? So paano po yun? Pwede pa silang sumama until February 10? Sa totoo lang po talaga, napakadami na nating dapat baguhin sa batas. Sa katotohanan lang, may mga provision na talaga namang Jurassic na eh. Outdated na, hindi na po talaga siya yung sa mga bagong panahon natin, hindi na po niya nasusolusyonan yung mga dapat masolusyonan. Sa bandang huli po, Ma'am Nympha at Ma'am Isa, kami ang nasisisi. Ang COMELEC ang nagiging inutil. Tama po. Isa pang nabanggit actually, Chairman, ng DSWD, iimbitahan daw po nila yung mga COMELEC personnel sa mga ayuda payouts para po matiyak na hindi makakaepal yung mga kandidato or mga politiko. May nakarating na ho ba sa inyong ganito, Chairman? Hello? Ay tayo po ang nag-propose niyan, Ma'am Isa, Ma'am Nympha, sa ating DSWD. Sapagkat una, alam niyo po, ang COMELEC naman ay hindi para makialam sa pamamahagi ng ayuda ng ating pong DSWD. At hindi po kami pwede at magiging hadlang na upang ang mga mahihirap nating kababayan ay makahingi ng tulong sa ating pamahalaan. Tatandaan po ng lahat na nakikinig sa inyong programa, ito yung isang karapatan po ninyo. Hindi po yan pribilehiyo lang ng mga politiko. Hindi naman nila pera yan. Bakit nakadepende sa kanila ang pag-distribute? Kaya nilagay nating number one condition, absolutely no politicians, candidates, during the distribution ng mga ayuda na yan in whatever form or name. So, ibig sabihin po, dapat maging stricto ang DSWD, DOH, Department of Labor and Employment na binigyan namin ng exemption. 45 araw naman lang yan. Bakit naman hindi natin gawing maayos at matinulang yung mismong distribution at yung mismong hindi pakikialam ng mga politiko para lamang makaakalain ng mga kababayan natin sa kanila galing yung pera na yan. Opo. Parang mas magandang batas yan, no, Chairman, kasi di ba? Para talagang nasa papel na. Kasi yan po ay desisyon ng COMELEC Anbang. Tama po ba, Chairman? Na pwede i-challenge. Oo. Opo, Chairman. Opo, ito po yung desisyon ng NBank na pinagkatiwala sa atin. So ako po ay nagbigay mismo ng kondisyon na yan sapagkat ang sinasabi natin sa ating pong DSWD, naniniwala tayo sa mismong sense of responsibility ng ating DSWD, lalo na po ang professionalism ng ating mga social worker. Sila po ay mga lisensyado at hindi nila papabayaan na magkaproblema at magamit itong mga ayuda na ito na para naman talaga sa mga mahihirap. At kaya po ang sinabi natin, sige, bibigyan natin ng exemption, sundin ang mga kondisyon na ito at para yung mga susunod pa nilang hihingin, kasi alam natin hindi dyan matatapos lang, ay at least hindi kami magpapatumpit-tumpit na ibigay yung mga susunod pang exemption dahil ginagawa nilang maayos ang pamamahagi. Opo. Chairman, i-clarify ko lang po. So, 45 days bago po yung araw ng eleksyon, bawal nang sumama ang mga local and national candidates doon po sa bigayan ng ayuda ng DSWD. Pati tupad, hindi ba, ng DOLE. So, bawal po silang mag-appear. At kung mag-appear po sila doon, pwede ba yung ground for the disqualification, Chairman? Ay, opo, hindi po tayo magdadalawang isip na mag-disqualify ng candidates kung sila'y marereklamo, magkakaroon ng pictures, mabibidyohan na sila ay kasama sa distribution. At siyempre kahit yung mga opisyal na executive department na pinapayagan mismo o empleyado na pinapayagan mismo ang pag-distribute na presensya ng politiko ay pwede rin pumalugot sa amin. Kasong kriminal po yan dahil yan ay isang election offense. Sinabi mismo ng COMELEC yan and therefore dapat susundin nila. At the same time, administrative case din po yan laban sa kanila. So para po maiwasan yan, sundin na lang. Total naman pagkatapos ng 45-day period ng campaign, hindi bahala na sila kung paano sila mag-distribute ng kampanya. Gusto lang natin, wala namang masabi mga kababayan natin basta na lang pinabayaan ba naman ng COMELEC itong distribution at hindi man lang inayos. Sir, physical presence lang nila bawal. Paano yung kanilang virtual presence? Kasi may mga ganyang event. May nagzo-zoom. Staff ng mga senador ang pumupunta. Meron din po silang tarpaulin. O di ba, nagkakabit sila ng tarpaulin doon. May mga staff silang pakakalatin doon, naka-t-shirt nung senador o congressman o ni mayor.
Chairman? Paano po? Sana po, huwag naman nilang, alam niyo po, huwag naman nilang mamaliitin yung ating kaalaman at karanasan sa bagay na yan. Alam niyo po, ang dami mga style strategy. Pag sinabi niyo pong bawal, kahit hindi sila physically present, kahit yung mga tauhan nila, kahit yung mga kamag-anak nila, kahit yung pagkalalaki nilang tarpaulin, dapat wala sa mismong distribution. Kasi parang ang darating kasi sa mga mamamayan, sa mga kababayan natin, baka akalain galing sa bulsa nila yung pinamimigay, samantalang yan ay pondo ng bayan. That's abuse of state resources pagka nagkataon. Opo. Chairman, may nagtatanong lang dito, makukonsider ba na vote buying halimbawa yung isang kandidato tapos sasama nga dyan sa ganyang ayuda payouts? Ano para mas malinaw lang po, Chairman? Pasensya na may delay. Maaari hindi po siya vote buying, pero yan po yung abuse of state resources. Ganun din ang implikasyon. Disqualification at kasong kriminal, 1 to 6 years imprisonment. So, kung sa palagay po ng iba, maaari may consider din yung pamimili ng boto, tapos at the same time may abuse of state resources, dalawang magkaibang kaso pa po yan, hindi lamang isa. Meron akong tanong pala, naalala ko lang, sir. Sir, napag-usapan na ho ba sa Comelec and Bank? Kasi nabanggit ho ni Isa yung sa vote buying. Meron ho ba kayong itatakdang limit sa bilang ng mga poll watchers ng mga politiko sa araw ng eleksyon? Kasi sir, mas marami kang poll watcher. Practically, di ba bumibili ka na rin ng boto kasi tao mo na yun eh. Boboto ka na babayaran mo yun eh. Di, kung unlimited yung poll watcher mo, Unlimited. Oo. Kung unlimited pondo mo, bumili ka na ng maraming poll watchers. Chairman, sir. Dapat naman po talaga dalawa lang ang watchers sa bawat presinto. Opo. At then ay relievo o palitan yung mga watcher ng partido politikal o o watcher ng kandidato. Alam po natin at aware po tayo to sa ginagawa ng iba na watcheran. Kunyari, bantay balota, mga nakakulay na t-shirt doon sa kanilang kulay at pagkatapos nasa labas ng presinto, hindi naman talaga pinapapasok. Ang purpose lang ay paikot-ikot, pakalat-kalat, pero ang katotohanan, pamimili ng boto. Nung nakarang barangay SK election, sinabi natin, pipresume namin yung mga kandidato mag-i-engage ng ganyan as engage sa vote buying at hindi nila yan maitatanggi. Kung kaya naman, ako sa kanila, iiwasan ko yan sapagkat madami rin tayong kinasuhan at dinisqualify dahil sa bagay na yan. Ayun, opo. Sir, yung may tatanong si Isa tungkol meron sa lang din po kung Bangsamoro. tatanungin kumbaga update kasi sa dalawang kapulungan ng Kongreso po, Chairman, may panukala po na ipagpaliban muna yung 2025 Bangsamoro elections. Paano po yun halimbawa makalusot sa dalawang kapulungan ng Kongreso, then pati po yung Korte Suprema magkaroon po ng halimbawa decision do sa mga magpa-file or nag-file ng petitions, paano po yun? Una po, sa kasalukuyan, siyempre, ang batas na sinusunod ng COMELEC ay meron tayong barangay and SK election sa darating na Disyembre. At dahil nga dyan, tuloy-tuloy po kami sa paghahanda. Doon po sa Bangsamoro naman, na kami po ay nag-imprenta na ng balota. Matatapos na po yung pag-imprenta namin ng balota. 2 balota po kasi ang matatanggap ng mga kababayan natin sa Bangsamoro. Isa para sa national at local, isa para sa Bangsamoro parliamentary election. So kami po yung nag-imprenta na, matatapos na yan. So as far as the community is concerned, tuloy-tuloy ang halalan sa Bangsamoro. Bagamat tama po kayo, meron pong naaprubahan sa mababang kapulungan, subalit wala naman po pong approval naman dyan po sa Senado. Matyaga po, ating pong pamatyagan yan dito po sa darating na resumption ng Kongreso, bagamat limitado lang ang panahon, tingnan po natin kung maaprubahan. Kung itutuloy, at least handa kami. Kung sabihin hindi, wala pong problema. Basta importante, nakapag-imprenta kami ng mga balota. Ayun, basta hanggang walang batas na nagsasabing postpone yung eleksyon, tuloy lang ang preparasyon ng COMELEC at tuloy yung eleksyon. Kasi, sir, hindi nababanggit sa ngayon na priority ng Senate. Nung una, priority yan, nung sabi nung December. Pero dun sa announcement ko anong priorities sa pagbabalik nila ng sesyon, napansin ko hindi yan kabilang. Pero sa House kasi approved ni. Oo. Pero ito, Chairman, isa na lang po. Bukas, meron pong Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo. Yun po ay, syempre, iba yung panawagan nila para suporta daw sa presidente, wag magkaroon ng impeachment wag na pa-impeach ang vice president. Sir, yung rally bukas, imo-monitor ho ba ninyo kung eepalan ito ng mga politiko o hindi, o bahala ho sila, pwede pa sila bukas? Sir? Ay, hindi po. Hindi naman tayo para mag-monitor pa sa ganyan sapagkat again, napakatas ang respeto natin sa gagawing kilos na yan.
isa pong faith at prayer rally po yan eh. At at the same time, pero ganun pa rin ang panawagan natin katulad ng translasyon ng nakarang araw sa mga politiko. Na sa ano naman, ay huwag naman po natin gagamitin pang isang napaka-religious activity na ginagawa ng ating mga kababayan. May respeto po yun. At alam po natin yung mga politiko at kandidatong rumerespeto ay mas pinagpapala. Sana po yun ang nasa isip po natin. Tama. So sir, Agree ako doon. wala kayo na monitor na umepal kahapon? Anong traslasyon? Traslasyon pala. Thursday. Wala po. Wala po kasi nandun mismo tayo sa nandun po mismo tayo sa nung pagpaplano niyan at talaga matindi nating diniinan na wag nilang aabusuhin yan at wag silang e-epal. Kasi nga, magkakagulo pa. Mamimigay ng pagkain, mamimigay ng t-shirts, maglalagay ng pagkalalaking tarpaulin sa mismong kalsada kung saan dadaan ang protestasyon. Sinabi natin ay, pag nagkagulo yan, ay, pag may nag-file ng disqualification sa inyo, wala rin makikapigil sa amin, sa COMELEC, na mag-disqualify ng mga lalabag sa ating po sinabi. Ayun, so kung Marunong mo pala nag-cooperate, sumunod eh. kung sumunod noong traslasyon, Dapat sumunod din for tomorrow at sa mga future events pa. Yes, sir. Opo. At again, maaari hindi pa kayo kandidato, pero siyempre alam naman natin kung ano ang tama, ano ang hindi sa mga gantong panahon. Ayan. With that, sir, magpapasalamat na po kami. Maraming salamat po, Ingat Chairman. po kayo. Alam po namin, napaka-busy po ninyo, Chairman. Ayan, may dali. Maraming salamat po, Ma'am Nympha, Ma'am Isa, mabuhay po kayo at pagpalain po ang inyong programa. Salamat po. Salamat, sir. Salamat. Hilingan, walang pinoprotektahan.